That's a great song, amen? Don't give up, don't give in, casting your cares upon Him. Kaya naman ang tao sumusuko sa buhay kasi ano yun po yun, yung alalahanin nila ay hindi nila kinakaya. Hindi naman talaga natin kaya, mga kapatid. Kaya kailangan natin magtiwala sa Panginoon. You've been updating yourself with the news na curious na po ako sa news kanina. Right now sa US, meron silang forest fire in 15,000 acres of land. Ano yun? Sa bagay na magpapatunayan lagi. Ano po yun? Mga bahay ng mga artista, bahay ng mga basketball player, bahay ng mga milyonaryo. Sunog! Yan po yung mga taong nagsasabing nasa kanila na lahat at hindi nila kailangan ng Panginoon. They are now sacrificing mabangga na yung sasakyan basta makapasok yung mga bumper. Walang natira, wala kahit isa. Roman Street din ba? Kaya lahat ng yaman sa mundong ito talagang hangganan ko lang. Walang makapagsasabing sigurado ka na sa buhay mo. Kaya ang pinakamaganda talaga ay mag-invest po tayo sa merong eternal na kabuluhan. Amen? Philippians chapter number 2. Philippians chapter number 2. Salamat po sa inyong panalangin. Tayo po tayong lahat. I would love to personally appreciate your show of love sa amin pong family last Sunday night. And we're 11 years married. Yeah. Kinikilig si Sir Clubs. Amen. Salamat po, salamat po. Last Sunday night after that,
nagplano po kasi kami, we decided na umuwi po. Minsan na po kami sa hometown ng aking wife sa San Fernando. Sabi niya, since wedding anniversary naman natin, magbabakasyon kami. Parang iiwan niya ako. Pero sumama na rin po ako mga ulit. Kasi wala silang driver eh. We had a great time with my in-laws, and last night I had an opportunity to preach sa kanilang since mag-preach po ako, nagpakasyon na rin po kami ng saglit. Amen? And salamat po. And we aim to be back really in time for our prayer meeting. Kung hindi naman po ako nakabalik ngayon si Jason, sana yung mag-preach. Yo! Alright, Philippians chapter number 2. Nandiyan na po kayo. Amen? Amen. We're still on that series. As I continue reading, I see that these are just continuous thoughts na binibigay po ni Apostol Pablo. So let's start again with verse number 12. This time hanggang verse number 18 po tayo. Okay? Chapter number 2, verse 12 to verse number 18. The Bible says, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Do all things without murmurings and disputings. That you may be blameless and harmless, sanctified without rebuke, in the face of the Lord, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. For the same cause also do ye joy and rejoice with me. Talagang birthday ni Joy ngayon. Tayo po yung manalangin. Nakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito. Pag-apply niyo po as we have this continuous study regarding the behavior of a Christian, working out our salvation. Magkaroon kami ng tunay na kagalakan pag pinamumuhay po namin ang kaligtasan na minsan pang amin tinanggap po Diyos. And may this create an impact in our lives na kami hindi lamang ligtas by mere profession but much more because we're saved. Ay kailangan makita po ito sa aming pamumuhay, O Diyos, magbago ang aming pag-ugali at magamit po Panginoon sa aming gawain. Inisin niyo po aming puso, patawad po sa aming makasalanan. May blessing tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, be seated please. Since Philippians has been talking about rejoice in the Lord always, ako'y naniniwala na sinasabi po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipo. He is trying to remind them, he is trying to pinapaalalahanan niya po ang mga taga-Pilipo. Said this, we just had a short lesson break last week on a January 1. Pero ito po ang ine-emphasize ko po since I think this is the third of that series on this aspect na pinakikita po ng salita ng Diyos mga kapatid na tunay na ma-enjoy mo lang o tunay na magkakaroon ka lang ng kasiyahan sa buhay Kristiyano if you will learn to work out that salvation na meron tayo. Amen. Amen. Because it's not just saved by name, it's not just saved by profession. Hindi lamang natin sinasabing tayo ligtas, kundi yung kagalakan ng pagiging ligtas ay magkakaroon ng tunay na kasiyahan lamang pag ipinamuhay natin yung kaligtasan na meron po tayo. Amen. Amen. That workout, I've emphasized that on that first lesson po natin, that workout is not talking about pagtrabahuhan natin para tayong maligtas. That workout is a reminder to us na meron tayong kaligtasan, and because we have that salvation, we have to work it out. Kailangan i-action po natin ito. Ipamuhay natin ito. Makita ito sa ating buhay. And because unless you do that, you feel your Christianity empty. There is always emptiness sa Kristyanismo na hindi mo pinapamuhay yung kaligtasan na meron ka. Amen? Sinasabi ng tao, ligtas siya, walang kahalagahan ng simbahan, walang kahalagahan ng salita ng Diyos, ang ugali ay ayaw baguhin, ang paglilingkod ay walang ginagawa, ang ating
impluensya ay hindi pa rin natin binabago. Ang ating mga kasamahan o ang ating pananalita ay nasa dating gawin pa rin. And we find no joy in our Christianity unless we work out that salvation. I don't have time to go back to all those, pero yan po ang ating pinaka-tema from this verse number 12. And of course, nakita po natin na yan ay posible dahil merong Diyos. Sabi ng verse number 13, it is God which worketh in us. Posible magkaroon ng pagbabago ng ating buhay, pagbabago ng ating ugali. Posible na magawa natin yung mga bagay nito dahil mayroong Diyos that is, the Bible says in verse number 13, He is working in you to will and to do. Amen? May Diyos na tutulong sa ating mabago po ito. And then we talked about also yung verse number 15, the mood that we have, do all things without murmurings and disputings. And then I have to emphasize this fourth point 2 weeks ago, yung motive bakit natin ginagawa. Amen? I hope, I'm trying to slow it down para lubos nating maunawaan mga kapatid. Pero maunawaan po natin sabi dyan, that ye may be blameless and harmless sons of God. Blameless na tayo sa harap ng tao ay hindi makakita ng kapintasan. Harmless sa harapan ng Diyos ay pure yung ating puso na ginagawa po natin ito dahil tayo ay hinugasan na ng dugo ni Kristo. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ngayon as we continue that study, let's notice verse number 16. We're now on verse number 16. Which really is a continuation, just a simple continuation po ng mga pinag-aaralan natin. Sabi ng verse number 15, that ye may be blameless, harmless, sons of God, without rebuke. Okay? Without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. I emphasized to you last time yung motibo bakit kailangan magkaroon ng matuwid na pamumuhay, kailangan ipakita natin yung kaligtasan na meron tayo. It is because we are living, sabi ng Bible, in a crooked and perverse nation. Tayo nabubuhay sa baluktot na mundo. Ang tuwid ay baluktot sa kanila, ang baluktot ay tuwid sa kanila. Di ba? Yung tama ay sabi ko nga po, the word morality is very important term. Yung moralidad sa tao ay wala na. Di ba? Yung kasalanan sa kanila ay biruan na lamang. Kaya nga mahalaga sa isang mananampalataya, sa iyo at sa akin bilang Kristiyano, na dahil sinasabi natin and we profess that we are saved, ito'y makita sa ating pamumuhay. There must be really a big difference on how we live because we are saved. That's the motive. Amen? Sabi ng Bible, in a midst of crooked, perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Sa madilim na mundong ginagalawan po natin, tayo ay nagliliwanag. Amen? Saan ba effective ang maliwanag na ilaw? Sa dito. Kaya nga masaya nilang makikita na mayroong pagkakaiba kasi aligtas tayo. Amen? And I'm talking to many faithful members of the church here, but really, there is still something hanapin natin sa buhay natin. Kasi minsan, when we hear this type of message, honestly, inisip natin, hindi sa akin yan, hindi naman ako naninigarilyo. Ewan ko lang, diba? Hindi naman ako nagmumura, hindi naman ako. But really, if you are, ano po yun, the more you grow as a Christian, the more you realize na marami pa rin babaguhin ng Diyos. You agree with me, di ba? The more kang nag-mature na mananampalataya, let me put it this way, the more kang nagiging malapit sa Diyos bilang Kristiyano, the more mong nare-realize gano'n kang kalayo sa Diyos. Did you get that? Di ba? Kasi may mga Kristiyano na, when they hear this kind of rebuke, ay hindi na ako yan. Hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako nainom, hindi na ako, ang nauunawaan lang natin mga bagay na kailangan mabago, yung mga bisyo ba, yung mga, wala ka na naman sa Quiapo ngayon, tama? Wala ka naman sa, and you're thinking you're good as okay, Christian. But really we have to understand, as long as we are living on this old sinful body,
There is something in us that we should work out because we are saved. Amen? Kaya pagdating po natin dito sa verse number 16, if you would notice with me, dito sa verse number 16, among whom ye shine as lights in the world, then it ends with a semicolon. Once you notice the next phrase of verse number 16, holding forward the word of life. From that motive, why we must do it, bakit natin kailangan mamuhay ng tama, let me continue with this, the measure of how we do it. The measure. Okay? Magpasalamat po kayo, 6 pointers na tayo, hindi ko siniksik to ng isang mensahe lang. Amen. The measure of how we do it. Holding forth. The idea here is, yung meron siyang hinahawakan liwanag. Meron siyang patuloy na hinahawakan, and that is the word of life. Okay? Now, it is simply talking about, but it is so simply talking about yung measure paano natin i-action ang pamumuhay bilang mananampalataya. Dahil wala naman tayong ibang sukatan dito, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Ang ating sukatan, hanggang kailan ko ba i-work out yung aking salvation hanggat hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos yung ating buhay. You follow? Nagkakaunang po tayo mga kapatid? That word of life. Okay? Bigay po dito ni Apostol Pablo a good action na paano natin ipapamuhay ito because gusto niya ang mga mananampalataya ay hindi, tungkol sa Philippi, and he wants them to really have joy in their lives. Once a Christian ay naabot mo na yung inakala natin, naabot na natin yung ceiling ng buhay Kristiyano natin, akala natin hanggang doon na lang tayo, then you will lose the joy of your Christian life. Kaya nga ang pamantayan po natin ay hindi ibang tao. Ang pamantayan po natin ay hindi ibang Kristiyano, hindi yung katabi natin, hindi yung sino man. Kasi pag sila ang pamantayan natin, we always say, mambira, ba't pa ako magbabago? Ito nga, mas masama kaysa sa akin. You understand? Kaya nga po, the measurement, ang sukatan po natin is that word of life. Psalms 119, tingnan po sabi ng Bible. Psalms 119 verse number, this verse, Psalms 119 verse 110. Psalms 119 verse 110. Sabi ng Bible po dito, Psalms 119 verse 105, I should say, 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Look at verse number 110. Verse 110, hindi ka natin last part. The wicked have laid a snare for me, yet I erred not from thy precepts. When you talk about the word of God, so Psalms 119, it has always been precepts and testimonies and statutes and lamp and word and righteous judgments. Lahat po yan ay nagpapatungkol sa salita ng Diyos. At nauunawaan po ni David na pag ang pamantayan natin, ang sukatan natin is that word of life. Ito lagi ang magagabay sa atin sa tamang landas at makikita natin na magiging maayos ang ating buhay. Amen? Alam niyo po, one of the tragedy na maraming mananampalataya is pag ginawa nating sukatan ng Kristyanismo natin ang ibang Kristyan. Did you hear that? Ang trahedya ng Kristyanismo ay pag ginawa nating sukatan ng ating Kristyanismo ay hindi si Kristo, kundi yung ibang Kristiyano. Kasi lagi natin susukatin ang Kristyanismo natin, syempre, doon sa mas mahinang Kristiyano sa atin. Amen? Para lumabas na tayo ay mas mabait, mas spiritual, mas, diba, pag kinumpara mo yung sarili mo sa mas mababa sa iyo, lagi na mas matangkad.
Basic naman, di ba? Pag kinumpara mo yung sarili mo sa pangit, lagi kang gwapo. Pag kinumpara mo yung sarili mo sa Kristiyanong malayo sa Diyos, lagi kang mabait. Amen? Kaya Paul is trying to remind them, holding for the word of life, doon tayo kakapit. Yun yung pamantayan ng ating mga buhay. Dahil ito po ang mangungusap. Tingnan niyo po, John chapter number 6. Alright, John chapter number 6, verse 63. Something special about that word of life. Something special about this book. Itong sukatan po natin. Look at John chapter number 6, verse 63. It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yung salita ng Diyos ay may buhay. Kaya nga pag doon tayo kakapit, mga kapatid, there is always a striving sa atin na magbago tayo, lumago tayo. Let's continue working it out. Let's continue developing our Christian life. Ano bang aspeto ng buhay ko ang kailangan kong palagawin? Ano bang aspeto ng buhay ko ang kailangan ko again, the term of Philippians, i-work out sa aking buhay para makita sa aking kaligtasan. Amen? I hope you understand me tonight. Sa lawak, I don't know if you notice this, sa lawak ng mundo ng Kristyanismo, laging mayroong aspeto ng Kristyanismo na kailangan nating palaguin sa ating buhay. Amen. Di ba? Yung term na workout, galing po yan sa term na, di ba, nagbabodybuilding. Di ba, pwedeng ang palakihin mo lang muscle yung braso mo. Kadang buhala na yung braso mo, yung binti mo, gating-ting naman. Diba? Galaki na ng braso mo. Bagay, iba, when you work out lang, itong biceps ko, tsaka tinidor lang kasi workout nila. Diba? There must be a growth, balanced growth in your Christian life. Diba? Bagyang people, yung mga hinlalaki lang man ang lumalaki talaga sila. Merong mga areas ng buhay Kristiyano mo that you are strong already. But there are many areas in our Christian life na kailangan pa natin i-work out. Mga Kristiyano, masigasig ng soul winning. Pero maiksi naman ang pasensya. Amen? Kaya pag yung minilitisan niya, hindi na tumanggap, sinasapak niya, maiksi ng pasensya niya. Hindi. Kami black eye kasi daw tumanggap sa Panginoon. May mga aspeto ng Kristiyano na malago na sa larangan ng stewardship, pagbibigay. Wala pa yata. Pero sa larangan naman, ibang aspeto ng buhay natin that God is challenging us to work it out. Amen. Na kailangan nating pag-ibayuhin pa, kailangan nating palaguin pa. And dahil ang pamantayan natin is the Word of life. That's the measuring stick. That's the standard of the Word of God. Kaya nga hindi natatapos at patuloy dapat tayong natututo ng salita ng Diyos. And the amazing thing about the Word of God is, I've been preaching the gospel for many, many years. Meron kang matutunan. Meron babaguhin sa iyo. Kasi nagbubuhay po tayo sa mundo na maghapon ka sa Sunday, at Sunday school, Sunday morning, young people, Sunday afternoon. Lunes, natitilamsikan ka pa rin ng baluktot na sanlibutan. Tama? Lunes, Martes, Miyerkules, o pagpunta mo sa Webes, itutuwid na naman yung baluktot na buhay mo. Biyernes, babaluktot na naman. Kaya, mga kapatid, hanggat tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na mag-aral ng Kanyang salita, let's hold fast to that word of God. Because ito po yung measuring stick natin para tayo po ay lalago, mababago. And Paul is encouraging these believers to do that same thing para yung Kristong tinanggap nila ay makita sa kanilang pamumuhay, para mayroong matatag na pundasyon. Kaya nga, that's what I emphasized last Sunday. Diba?
kumapit tayo as much as possible. Kumapit tayo na tayo lagi ay nasa bahay-sambahan ng Diyos. And actually, I don't have to say that to you kasi kayo nasa bahay-sambahan ng Diyos. Pero ang mga mananampalataya ay hindi natin ma-work out yung ating salvation pag lumayo tayo sa bahay-sambahan at sa salita ng Diyos. Amen? Holding fast, holding the word of life. You see, sabi ng Bible, yun yung may kapangyarihan para magbago, mag-ayos ang buhay natin. Diba sabi ng Bible, Hebrews chapter number 4. You know this verse, you've seen this verse many, many times. Hebrews chapter number 4. Hebrews chapter number 4, verse number 12. Sabi ng Bible, for the word of God is quick. That quick right there means alive, buhay ang salita ng Diyos. Powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder, soul and spirit, discerner of thoughts, and intents of the heart. You see, that measurement of how we have to do it, ang pamantayan natin sa salita ng Diyos. When we hear, pag tayo nakikinig ng mga testimonies and we get encouraged, all those, yun ay maghahamulan sa atin, pero hindi po yun yung sukatan po natin. Amen? Kailangan ang sukatan natin ay ang salita ng Diyos. There's something sa mga karpintero, they call it yung plumb line, yung hulog ba. Ano po yun? Actually, it's a word in the Bible, plumb line. Yung naglalagay sila ng mabigat na bakal sa buko tapos mayroong pisik. Yung lagi ang sukatan nila para tuwid ang pader na ginagawa nila. Parang hindi pa uso yun nung tinayo itong building natin. Diba? Yung lagi sukatan nila. Dahil 100% tuwid lagi yun. Kasi may pabigat sa baba. Pag tumabing naman yung hulog na yun, malaking problema yun. So pag sila ay gagawa ng poste, sila ay gagawa ng pader, sila lalo yung corner ng mga bahay, di ba? Lalagyan nila yun ng hulog para tuwid yung pader nila. Sa club naman, ganda ng bahay mo, tagilid yung pader. Wala pang linggol, akala mo nilinggol na. Di ba? Yun yung plumb line yun yung hulog, yun yung pamantay. So pag ang pader ay tabingi, hindi yung hulog ang itatabingi niya para tumuwid. Dalawa na yung tabingi, pader, tsaka yung utak ng karpintero. Right? That's our measurement. Yun yung gabay natin. Itutuwid natin yung buhay natin ayon sa salita ng Diyos. Ba't ko itutuwid? Tabingi din siya. Hindi dalawa na kayong tabingi. Stop comparing your attitude to other people. Because our measurement, our guide is that word of life. Amen? Lagi natin i-reflect yung sarili natin sa salita ng Diyos. Ano pa bang bahagi ng buhay ko ang kailangan basagin, kailangan baguhin, kailangan ayusin ng Panginoon? Pag nananalamin ka, tinitingnan mo yung sarili mo, hindi yung iba. Amen? Ito po ay salaming sinusukat yung sarili. Ito po ay hindi salamin para silipin mo yung pagkakamali ng iba. Believe it or not, kahit makita natin yung pagkakamali ng iba, hindi naman natin sila mababago. Balikan mo ng buto yan. Ano? Magbabago ka na! Balik na, pero hindi pa rin nagbago. Ang kapangyarihan mo lang sa Kanya ay panalangin at impluensya. Pero pag meron kang salita ng Diyos, ikaw ang babaguhin. I love this thing this year. When you have that faith in the Word of God, it will drive you. It will motivate you. Ito yung maghahabol sa iyo. Amen? Kasi ang pinaniniwalaan mo ay salita ng Diyos. Take God at His Word. Amen? You see, that measure of how we do it. Ang sukatan po natin, mga kapatid, ay walang iba po kundi ang salita ng Diyos. And then when we jump to verse number, sa further part po ng ating pinag-aaralan, kumambyo si Apostol Pablo, and he says here on verse number 16, holding forth the word of life,
that I may have not run in vain, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy, hindi po joy ang pangalan niya, siya si Paul. I joy and rejoice with you all. For the same cause also do ye joy and rejoice with me. Now, from this coming verses, si Paul po ay kumihit ng kanyang pananalita sa mas personal na pangungusap regarding himself at ang gawain po dito sa Philippi. Okay? Kaya nga sabi niyo po dito, holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ. Number 5 is the measure of how we do it. Number 6, let's talk about the mentor's heart. Mentor. Alright? The mentor's heart on what they need. Ang puso ng mentor. Hindi po tormentor, mga kapatid. Mentor. When we talk about mentor, we're talking about a guide. We're talking about a counselor. Okay? Yung nag-aalaga sa kanya. And Paul was their mentor. Understand? Understand the word? Siya po yung naggagabay sa kanila. So he's now speaking his heart out. Okay? As a mentor. Wala namang lumagong Kristiyano all by yourself. Amen? Walang naging matagumpay na Kristiyano all by yourself. There is that counselor. There is that guide. I use the word mentor. Hindi tormentor. Okay? Mentor. Kanina nag-testify si Ate Joy and she talked about a Bible student na nag-win sa kanilang family 12 years ago. 12 years ago. Pero yun po yun. At itong full-time student, Bible student nito, nag-alaga po sa kanila. Hindi niya naman iniisip na in the next 12 years, merong joy na magpapiano siya sa, na gagamitin siya ng Panginoon. Tama? Ang Granadillo family ay, she was not thinking na aalis sa San Pedro, magpupunta na Las Piñas. Remember that first few weeks namin dito sa Las Piñas, pinapasyalan namin sila Ma'am Lynn doon sa sulok ng subdivision niyo, no? Doña Josepa. May mansion doon si Ma'am Lynn, pambihira. And lo and behold, after 7-8 years, ang pamilya nila yung ginagamit ng Panginoon. That does not happen by just themselves. Merong Apostol Pablo na nagagabay sa kanila. And I believe so Paul is just pouring his heart out here. Nung sinabi niya po yung kanyang, tingnan niyo po sabi ng Bible, that there are several things na kung makita niyo po dito na isipakita ni Apostol Pablo that will challenge us, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Kilala natin si Apostol Pablo, he has this, parang kinumpare niya kasi ang buhay Kristiyano sa isang takbuhin. Kaya nga sabi niya dito, that I have not run in vain. Paul is simply saying here, and he is reminding the church or the believers dito sa Philippi, kung kayo'y matututunan yung i-work out yung inyong salvation, at makita ko kayong tumatayo, lumalago, hindi nagre-reklamo, and you become blameless, and you grow in your Christian life, and then the changes are seen in your life, at lalo na buo ang inyong pamilya, tumatag, because you work out your salvation. Binasag yung mga masasamang pinabasag sa Diyos, yung mga masasamang ugali, pinalis sa Panginoon, yung mga pangit na pag-ugali. And when Paul says that, and you are holding for that word of life, look at his heart out here. Sabi ng Bible, so verse number 16, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. You see, Paul is simply saying yung kanyang puso dito, pag nakita niya ang mga tao ito yung nagpatuloy sa gawain ng Panginoon, alam niya yung kanyang pagtakbo bilang mananampalataya, yung kanyang pagpapagal ay hindi mawawala ng kabuluhan.
Panginoon, yung makita mo, yung tinuruan mo ng salita ng Diyos, nagpapatuloy sa Panginoon. Amen. Yan ang kagalakan na hindi mo mauunawaan unless ikaw ay maging mentor ng mga mananampalataya. Sabi niya, yung makita, sabi ng Apostol Pablo, makita ko na yung mga tao ito, they are learning to work out their salvation. Nakakakita ng paglago, pagbabago, inaayos, and they are using the Word of God as the measure of their growth. So that is not the primary motive. Sabi ko nga po, the motivation is may Kristong tutulong po sa atin. But Paul is just speaking his heart out here. Na itong mga taong ito ay pag nakita niya nagpapatuloy, alam niya hindi nawalan ng kabuluhan yung kanyang pagpapagal. Amen? Yung kanyang pagtakbo bilang, yung lahat, pero yung naranasan ni Apostol Pablo, di ba? Yung lahat ng kanyang panguhusig na naranasan, lahat ng siya ay tinawid sa kabilang bakod with a basket, and all those shipwrecks na kanyang naranasan, and all those hardships na kanyang naranasan, sabi niya, at least I have not labored in vain or run in vain, because my goal is to see that these people would work out their salvation. Amen? Kaya nga po mga kapatid, the main goal kaya tayo niligtas ng Diyos para tulungan at turuan din ang ibang tao. The joy is right there. Habang ikaw ay lumalago bilang Kristiyano, natutulungan mo yung ibang mananampalataya na lumago din. Hindi tayo nagtuturo lumago sa kanila dahil napakalago na. Pero sa pagturo natin sa kanila at ikaw ay nag-aalaga ng mananampalataya, yung itinuturo mo sa kanila, ikaw ang unang tinuturuan ng Panginoon. Tama? Sa kalab naman, pupunta ka sa gym, no? Tapos yung trainer mo sa gym, siya yung lampayatot dun sa gym. Tapos tuturuan ka niya ng paano lumaki ng muscle at mga biceps. Tapos kasing ting-ting naman, walis ting-ting. Kaya sabi ni Apostol Pablo, knowing these people learn to work out their salvation and grow in their Christian life and just see changes, sabi niya, I have nothing. Neither labor. Ano nakakatawa kay Apostol Pablo? Hindi niya sinabing hindi nawalan yung kabuluhan ng kanyang pagpapagal because salamat na lang. Hindi nawalan ng kabuluhan yung pagpapagal ko kasi ginaya niyo ako. Ano siya? Ang kanyang katuwaan kasi ang mga taong ito ay lumago, hindi sa kanya, kundi sa Panginoon. Sa gawain ng Panginoon, it's not about us. Amen? Ang goal natin ay hindi yung tayo makita at makilala. Tingnan niyo po, look, we're almost done right here. I just want you to understand these verses. Sabi ng Bible, sa verse number 17, yeah, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Now, Paul is now coming to this news na alam niya, one of these days, siya ay, by the way, sinusulat niya po ito, as we've known in Philippians 4:4, siya ay nasa loob ng bilang buwan. Okay, siya ay nasa loob ng piitan. Sinabi niya, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. And as he was talking to this brethren, siya ay natutuwa sa kanilang spiritual maturity. Siya ay natutuwa sa kanilang spiritual growth ng kanilang pananampalataya. But yet, he is now referring to the possibility na siya po ay papatayin na. Nakabilanggo po siya. He is now remaining as a prisoner in Rome. And alam niya po, during that time, that Emperor Nero, hindi niya alam kung makakalaya ba siya o hindi pa. Kaya nga po, again, Philippians 1:21, to live is Christ, to die is gain. So right here, he used an interesting play of words when he said in verse number 17, if I be offered upon the sacrifice, okay? And then yung pong service of your faith,
he uses this altar of sacrifice. Now, this altar of sacrifice is familiar to the Bible times. Though sa atin, parang medyo ano ba itong altar of sacrifice ito. Pero, of course, Bible times, yung animal sacrifice is a common practice po sa kanila. So, ito po yung kanyang rene-refer na yung altar po dito, yung kanilang pananampalataya, and he was the sacrifice. And Paul is showing both concerning himself na siya ay willing na mag-sacrifice bilang isang martir para sa Panginoon, at siya rin po ay willing magpatuloy sa Panginoon. Amen? Yung kanyang willingness na siya ay maging martir o siya ay mamatay gawa ng kanilang pananampalataya. Ano sabi ni Apostol Pablo? Service of your faith, I joy and rejoice with you all. As si Paul is saying na kung ako ay magiging sakripisyo o makikita ko ang kamatayan, na alam ko na kayo ay nagpapatuloy. Pero sabi ko sa Bible, huwag kayong mag-alala sa akin. Masaya ako. Huwag kayong malungkot kasi ako ay natutuwa dahil alam ko you have worked out your salvation. The message Paul is trying to say here, mga kapatid, is alam niya ang Diyos ang may control, at pag ang iyong pananampalataya ay nilagang po sa Kanya, wala na tayong ibang pwedeng maging reaksyon kundi magalak sa Panginoon. Look at that mentor. Look at that attitude of a person na ang kanyang tanging goal sa bawat mananampalataya, even in himself, even on his deathbed, at siya ay marahil, sabi niya doon sa Philippians chapter number 1, well, kung palalayain nila ako, mabubuhay ako para kay Kristo. Kung mamamatay ako, pakinabang kasi makakasama ko ang Panginoon. For me to live is Christ, and to die is gain. And his heart is, okay, para sa sabi ko sa Pablo, okay magdala. Kasi masaya kung nakikita kayo. At nakita kayo na nabago ng Diyos. Lumalago sa Panginoon. Nagagamit ng Panginoon. Working out that salvation. Using that word of life na pamantayan. Kasi nga po, the challenge here in Philippi is, di po ba we talked about the unity in verse number 2? And that unity will bring joy and rejoicing. So there seems to be a quarrel dito po sa Philippians chapter number 2. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sa pagkabilanggo ko. Ito'y gawa ng aking pananampalataya. Pero pag nakita ko, natuto kayo nagkakaisa at nakita ko na kayo lumalago, and that salvation of you is just working out and you're growing and changing. Sabi niya po Sir Pablo, don't worry, Bobby. Look at verse number 18. Tingnan niyo po. And we're almost there. Sabi ng Bible, for the same cause, verse 17, service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause, also do ye joy and rejoice with me. You see, makita po natin dito si Apostol Pablo, sinasabi, mag-alala sa akin. Huwag kayong malungkot sa katayuan ko ngayon na siya ay nasa bilangguan. And Paul is simply saying, you rejoice with me kung ako'y mamamatay gawa ng aking pananampalataya. And you rejoice with me kung ako man ay mabibilanggo o ako'y nabilanggo. There is call for nothing other than rejoicing. Bakit? Ano ito mag-alakan kasi ng Apostol Pablo? Yung ang kaligtasan niya ay maipamuhay niya. At matulungan niya ang ibang tao na ang kaligtasan nila ay may pamuhay. And that's sabi ko po sa inyo, that's the simplest form of joy na mayroon ang mananampalataya. Pag nakakita ka at nararanasan mo ang paglago sa buhay mo bilang. Ano kailan namamatay ang kagalakan ng Kristiyano? Pagka hindi na tayo lumalago bilang Kristiyano. Diba? And once a Christian stops growing, hindi naman po yan natatapos lang sa hindi lang paglago. It's either you are growing or you are dying. Kaya nga, alam mo, ang common term natin dyan, backsliding. I'll tell you something.
walang Kristiyano, walang tunay na Kristiyanong nag-backslide na masaya. Hinahanap nila ang kasiyahan sa mundo. Kasi nga, there is some emptiness in the heart of a believer. Pag yan ay wala nang pero may salvation ka pero hindi nag-work out sa buhay mo. Hindi ka lumalago, hindi ka nagagamit ng Diyos. So itong isang taong nag-backslide ay hahanap siya ngayon ng source ng kanyang kagalakan. Eh ano ba bang source ng kagalakan ng tao kung hindi sa Panginoon? Pag malayo sa Panginoon, sa kasalanan. Sa impluensya. Sa tawanan. Sa bagay na sa liputan. Babalik na naman tayo doon sa sasabi ng Apostol Pablo, crooked and perverse nation. Whereas ang goal talaga natin, kapatid, ay ituwid natin sa harapan ng Diyos yung balaktot sa mundo. Amen? The message of this, ilang weeks na to? 3-week series. The truth of this simple 3-week series is, patuloy nating palaguin ang buhay Kristiyano natin para matantili ang kagalakan sa ating buhay Kristiyano. Ano mo, yun lang talaga gusto ko sabihin sa loob ng 3 linggo. Panatiliin lang natin yung kagalakan, yung paglago natin bilang Kristiyano. Dahil hanggat may paglago sa buhay Kristiyano, hanggat may pagkatuto sa buhay Kristiyano, meron kang kagalakan bilang mananampalataya. Pero pag pumasok ka na ng bahay simbahan, pag nabuklat ka na ng Biblia na, alam ko na yan, nabasa ko na yan, si David and Goliath, namawid ng dagat na pula. Ano mo? So winning, sa ulo ko na yan. Ikaw, makasalanan, tanggap, pikit, yuko, amen, ligtas. Boring na sa'yo ang buhay Kristiyano. Diba? Pero Kristiyano may end ng paglago. Diba? Many of you comes on conferences, nakatatlong preaching na kulang pa, nakaka-4 na kulang pa, nakaka-5 kulang. Tulog ka, pero at least kulang pa sa'yo. Why? Gusto mo, meron gusto malaman sa salita ng Diyos. Whereas Christians, may Sunday morning na, may Sunday night na, may prayer meeting ba? May soul winning. May devotion pa sa area. 3 oras pa mag-devotion sa area. Tagal naman ang kainan. Parang binabata ka laging. Parang iniintay mo na lang kunin ka ni Lord. But yet, really a Christian who is continually working out his salvation. Again, don't forget that statement, without murmurings and disputings. Bakit sige na pag may ugali ka ba? Kasi may mas masama ka sa akin, may mas salbahe ka sa akin yan, mas mabait nga ako. Puro na lang reklamo. Kamamira. Huwag natin itulad ang saya ng buhay sa labas sa saya ng Christianism. Amen? Dahil ang simpleng kasiyahan ng Christianism, pag ikaw ay patuloy na lumalago sa buhay Kristiyano, merong nababasa, merong nababago, merong inaayos na alam natin kung sa atin lang hindi natin kaya, pero you will look back 2024, pambira. Tinitingnan mo ba kung sino ka noong 2024 at ano yung mga binago ng Diyos sa'yo? Amen! At just the physical appearance, ano yung mukha mo noong 2024? O di ba natutuwa ka sa pagbabago ng itsura niyan, no? O, ugali na lang talaga, hindi na mabago eh, pero at least yung itsura, konti na lang eh. And you see the changes. Meron kang kagalakan, meron ginagawa ng sa puso. Pag ikaw ay may kagalakan, bakit ka aalis sa isang gawain na nandun yung kagalakan mo? Hello? Leo ba? That's why I praise the Lord. I've been minister a long time and sometimes I've seen people na they have relatives leave the church and they will say, basta, bala sila, basta kami mananatili kami sa simbahan, sa gawain. Why? And then yung kagalakan. Amen. See, that secret to joy is seen here when we learn to work out that salvation.
Malulungkot lang ikaw sa buhay Kristyano pag ang wini-workout ko ay yung buhay ng ibang buhay. Tama? Pero pag ang goal mo ay sarili mo patuloy na basagin ng Diyos, baguhin ng Diyos. Amen? You know what? That's why may like verse speak also in Philippians 1:6. The thing which hath begun in you, of this very thing which He hath begun a good work in you, will perform it. Yung araw-araw gigising ka, Panginoon, anong babaguhin niyo sa akin? Anong babasagin niyo sa buhay? Panginoon, di ba, meron kang exact, may kagalaan eh. Pero if you do, di ba, if you do the same thing over and over, Simba, Sunday School, Luwe, offering, Simba, Sunday School, prayer meeting, Zol, ano bang iba? Naghahanap ka ng party sa simbahan, naghahanap na ng... Wala na eh. Kasi alam mo yung lagi mong ginagawa, paulit-ulit man, pero sa loob at sa buhay mo, bibinabago. Amen. Told that to full-time workers. Ministry will be ikot ng ikot, pero meron binabago. Habang tinutulong, Paul said that, habang tinutulungan niya mabago ang buhay ng ibang tao, siya rin naman ay binabago na. So, I challenge you, it's gonna be a long year. Nasa day 9 pa lang tayo mga kapatid. Na-discover mo, at hindi ba rin 2025, balungkot din, parang 2024. Ano gagawin mo? Magpapaputo ka na lang araw-araw para masaya. Yun nga, yung problema ng tao, yung nawala na yung holiday fever, wala na yung paputok, wala na yung cake, wala na yung bakasyon, wala na yung pera. Wala na. Maubos na yung holiday fever, yun, fever na lang yung natira, inuubo na, sinisipon na. Wala na. Wala na yung kagalakan. And you have to drag yourself all the way 2025 na naman. Kailan kaya ulit mag-New Year? Siya kapalin. Tama? You will be that Christian, Lord. Help me to work out this salvation. Panginoon, meron kang babaguhin sa buhay. Panginoon, as I help other people, be that mentor, be that Paul, Panginoon, may mga tao akong tinutulungan lumago at habang tinutulungan ko sila lumago, tinuturuan mo din akong lumago. Amen? Ang mundo po ay hindi nila naunawaan yung ganyang klaseng kagalakan. Kaya hinahanap nila ang kasiyahan nila sa material na bagay, sa pera, sa bisyo, sa adventure ng buhay, sa mga bagay na temporal. Pero as a believer, you realize, Lord, nagbabaguhin sa buhay. Panginoon, nagdadala kayo ng mga tao sa sitwasyon ng buhay ko para turuan. And you work out your salvation. You enjoy your Christian life. Amen? Tayo po tayong lahat. Nakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Lord, I pray the message is simple but yet a profound truth. Napatuloy kami magkaroon ng kagalakan sa buhay Kristiyano namin if you will continually and if we will continually allow you to work in our lives. Basagin niyo po ang mga yabang. Basagin niyo po ang katigasan ng ulo. Basagin niyo po ang kakulangan ng aming pananampalataya. And help us to step out by faith, work out that salvation na meron po Panginoon kami. And it will be the real source of joy sa buhay Kristiyano po namin. Tama niyo po aming motibo. Patuloy kami manalig sa inyong salita at patuloy po kami magpabago po, Panginoon. Pasasahan niyo po ang gabing ito. Speak to our hearts, Lord. Please tonight, ang mga lalapit sa altar, gagawa ng commitment. Turuan niyo po, Panginoon, kami na ito ay sa katuparan po namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. The altar is open. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Tuloy natin pabasag sa Diyos ang bagay na kailangan mabago sa ating buhay. Ito ang gagawin.
Amen, amen. I hope naging tulong po sa atin ang salita ng Diyos ngayong gabi ito. Amen. Let's have a project in our Christian life and let's work out our salvation. Amen. Alright, tawagin ko po ating mga ushers tonight for our prayer meeting offering. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, mapagpala sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa amin. Panginoon, nakarating kami ng maayos, Panginoon, sa bahay-sambahan. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon. Wala ko kayo pagdalangin, Panginoon, kundi itaas ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Salamat po sa buhay na aming pastor, Panginoon. Ganon din po sa kanyang pamilya. Sa inyong salita na aming narinig, Panginoon, tumadali po sa kanila, Panginoon. Ito po hindi lamang po marinig, pagkos Panginoon, may apply namin sa aming buhay. Salamat po sa Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa taong ito, Panginoon, na mga kapatiran, Panginoon, na wala pong hanap buhay, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, mga may hanap buhay, Panginoon, pagpapalain mo po, Panginoon. Ganyan din po aming mga sasakyan na ginagamit, Panginoon. Nawa, Panginoon, at sa dakot, Panginoon, ang aming pagbabalik ikaw po, Panginoon. Salamat po sa mga magbibigay. At ang halaga po ng aming malilikom, ito po yung aming magamit sa lalo po ang kasusulong ng aming gawain dito sa Pilipinas. Patawad po sa mga pagkukulang pagkakasala at ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We'll use that for January, February, March. I-update po natin yan every service po natin. Newly baptized believers, kaya po yung mga black lights dyan. So make sure you take care of that. Bring it up again next week. Use that as your prayer list for the whole week. Makita po natin paano sumagot ang Diyos sa panalangin. Amen? Amen. After closing prayer, make sure you grab some gospel tracts involved in our soul winning. Friday and Saturday. Let's pray for a great service this coming Sunday. Amen. Let's invite visitors. Kunin po natin patuloy ang gusaling ito ng mga mananampalataya, bagong Kristiyano po na kailangan lumago. And of course, yung mga bagong baptized po natin, huwag natin silang pababayaan. Alright? Captains, if you have to delegate that to specific people para maalagaan, alagaan po natin sila. Ayaw po natin na sila'y naliligtas lang na baptismuhan tapos nalilimutan na po natin. Kailangan maalagaan po natin sila. Amen. So again, especially frontliners, if you can add them up on the respective group chats na kailangan po silang mapasama
para hindi naman sila, especially sa bawat area, no? Para hindi naman sila na out of place sa mga programa, activities po natin, even on times na minsan lang naman nag-a-adjust tayo ng service, hindi sila na-inform, baka dumating sila dito, walang tao, pagkamalang pa nilang rapture. No? So, make sure let's update them. And then kung kailangan po sila isama doon sa ating group page, just way of communicating with them. Alright? So, please do that. Follow up po natin sila para sabay-sabay tayong lalago sa Panginoon. Amen? Amen? Are we happy tonight? Amen? And praise the Lord for that. Again, thank you for your prayers for our family. We just decided to go sa parents po ni Ma'am Becca sa San Fernando, La Union. And we just want to be a blessing there for several days. Of course, preached there last night for their prayer meeting. Dumating po kami kanina umaga ng alas 4. Alas 4 ng umaga. Hindi ko alam kung paano, pero lahat po kami nakarating ng buhay. Amen? Salamat po sa pag-iingat ng Panginoon. Amen? Alright, so stand up please. And tayo po ay magwawakas po sa panalangin. Amen? Brother Junie, would you please come? Brother Junie, tukasan niyo po tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Takila namin Diyos na pangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong salita namin pong natanggap, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patuloy namin palaguin, Panginoon, upang magkaroon po kami ng kagalaan sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po sa mga kapatiran na narito po, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo na biyaya, patuloy na yung pinagkakalob sa amin. Ingatan niyo nga po kami, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-uwi. At gayon din po, Panginoon, sa darating na linggo, ay muli kami magkasama, Panginoon, upang patuloy kayo namin mabigyan ng kaluguran, Panginoon. Naway malugod po kayo sa amin. Maraming salamat po muli. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you po. And magandang gabi po. Shake hands with